Hello, good morning mga kagre. Araw ng linggo ngayon, si Candy ng pre-seminar ni Don Bustamante rooftop gardening. So, atin tayo ng pangalawang araw ng kanyang seminar. Libre naman ito. Kahapon, nanigay tayo ng seeds sa mga gulay yun. Tapos ngayon dala natin ay yung seedling naman ng papaya. Ipamimigay natin ng libre. Okay, let's go. Ito na tayo ngayon sa ani. Pasok tayo sa loob. Dalang papaya. Ayan, tamang-tama mga kagre. Magandang umaga po. Mag-start na po tayo. Alas 9 na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Mahal naming Ama, maraming salamat po sa isang umaga. Nagising kaming lahat, buhay, malakas. Nakarating po kami dito sa Aani Market. At ngayon po ay pangalawang araw ng aming seminar. Nawa po'y maging makabuluhan at may matutunan ang bawat isa sa amin upang nang sa ganun po ay mai-apply namin ito pag uwi namin sa kanya-kanyang tahanan. Lahat po ng ito ay ibinabalik namin sa inyo bilang papuri at pasasalamat sa inyong kadakilaan. God bless po sa aming lahat at maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. This gardening po kasi para sa kaalaman po ng lahat, Virgin Island po, ay isang plant art. Pwede po ding bonsai, plant art din po yan. Pwede po, meron din po tayong pangalawang topic, ang vermiculture po tinatawag o pag-aalaga ng bulate upang nang sa ganun ay makakuha tayo ng organikong pataba para sa ating mga halaman. Ito ay magagamit natin sa ating mga pananim na gulay, pananim na mga herbs na ginagamit natin sa ating pagluluto, sa mga iniinom, tsaa, juice, at pwede din po siya sa ating mga ornamental. Po, suportahan ninyo kami. Lahat po ng stallholder ay tinatawagan po namin na makiisa. May mapapasimulan. Kaya matututunan na magaling sa mga kanya-kanyang farm o kanya-kanyang bahay. Para po hindi natin patagalin. Ninuno ko at family background po ng kanyang mga asawa sa pamilya nila sa bahay at sa probinsya, talaga po maghahalaman. Karang po kaming mag-asawa, hindi man po kami graduate ng kita sa atin kung paano niya po ginagawa yung mga disgarden na binibenta niya dito sa Aani. Na talaga naman pong napakabili. Ito na po siya. Boss. Good morning. I-demonstrate ko yung paggawa ng discussion. Plus na melanin na mga iba-ibang kulay. Butasan niyo lang po yun. Hindi po necessarily pwede siya na sa pagkain na. Kung luma na po yung mga magaganda yung gamit. Ficus nana. May mga bato din po at pebbles at moss. Siyempre po, may lupa. Okay. Boss, take it away. Kung kaya na. Mos po yan. Ginagamit po niya ay loam soil. Sa paggagawa po ng dish garden, dapat po alam natin yung mga halaman na pwede natin pagsama-samahin. Kasi po hindi pa pwede may cactus, merong succulent, tapos merong pang-indoor, may pang-outdoor. Isipin po natin, saan po ba ilalagay itong dish garden na to? Sa pang-araw ba o sa loob ng bahay? Kasi po, ang mga halaman po na pagagawin nila sa dish gardening, pag pang-indoor, yung mga pang-indoor plant, yung matitibay na hindi kailangan naaarawan. Tapos po, ang pagtutubig, hindi rin masyado kailangan ng pagtutubig para hindi po siya nabubulok. Yan po ang main character ng this garden. Yung Ficus macromarpa. Yung height, kasi medyo nakaangat siya sa dahil parang gagawa siya ng step.
Parang may bundok. Ang pinakaharap po nung dito, nandirito po yung pinakabukano. Kaya po natin iikutin. Mamaya natin na. Sa paggagawa po ng dish garden, feel free po tayo. Hindi po yung akala, ay, pangit pa to. Kung ano yung nakikita natin na sa puso natin na, maganda to. Eh, yung gusto nyo, i-aano nyo po sa utak natin na, paano ko ba to gagawin? Lagyan ko ng ganito, lagyan ko ng ganyan. Feel free po, kasi kaya nga po, art. Lalabas po yung ating creativity dito. Na, sa mata natin, maganda siya pag natapos. Wala hong competition dyan, walang maganda, mapangit. Pag ginawa po natin yan, lahat yan maganda. Kasi po tayo, magiging kampante na po tayo at ano yun, relax na po tayong gumawa at mabilis na rin po. At next time, pag nakikita niyo po doon sa iba, sa Google, meron din po yan, ay, baguhin ko kaya to, gawin kong ganito. Tapos tingnan niyo po sa garden, sa bahay, kung ano yung mga materials na available po tayo, na pwede natin i-incorporate sa ating dish garden para ito mapaganda. Not necessarily po lagi tayong bibili. Kanya po sinasabi ko, yung mga old kitchen glassware of black pot, pinatubo po niya sa buto. Ang rosel po ay medicinal plant. Ginagawa po siyang saan? Pang-asin, yan. Pwede po siyang pang-asin ng corn plant na money tree. Tapos si Pinato, siya po nagbigay ng halaman na betadine. Tapos, at ang ating magsasaka ay may dalang mga seedling ng Papaya po. papaya. Sir, ano pong variety po yun? Hindi ko lang alam, galing Aurora yan eh. Aurora Province. Okay po. O sir, baka pwede ka mag-vlog. Pwede po. Wala naman. Ano pong pangalan nila? Alam niyo po si Yuko, si Sir Don, nung nandun po yung bagong di patangaanis from LTO, nandito ako, ay lagi po siyang bumibili sa akin ng mga gulay at herbs. Yan. At sabi ko sa kanya, magpinta ka na dito, ibento niyo yung mga construction niyo. Ako po ang talag-iba. Ano po ako sa magpakailanman? Ito po, meron po siyang regular na radio program. Opo, boss, ang ating radio program para sa mga magsasaka. Ito po, meron po kami radio program every Sunday po. Kaunlaran na agrikultura po sa 774 AM man po yun. Kaya nga lang po, 4 to 6. Yan. Ay po. Yan. Meron po akong idadagdag sa June po. Abangan po sa Adli Asento sa PTV4. At meron ka pa nakalimutan. Meron po mga display na exhibit, international po to. May mga, ibig sabihin po, may mga galing sa abroad po na magtitinda at mag-display ng kanilang mga product. Kung kayo po ay libre, 8 to 5 po yan, from May 3 to 6 po. Pasyal po kayo. Nandun po kami, kasama po ako sa participants sa... Okay. Papa, tulungan mo para maiharap. Ayan na, iniharap na ng Aquaman. Tagalin na lang natin. Oo. Ayan. 1. Ito lang. Ibindisyon ng panaw niya. Sorry naman. Sabi mo, ganun eh. Pero pa po, pebbles. Aside from moss, nilalagyan po ng pebbles. Dagdag pang merong kulay para maganda sa paningin. Yan. Sir, pwede na tuloy. Nagiging ano ko ta. Yan. Yan po ang kanyang finished product.
po ba? Okay. Pero ipaparapol daw po. Okay, yes. Yan. Asa na ba? Asa na yung number? Kaya pa. Yan. Yan. May tanong po ba? Sabi ni Boss Rami. May tanong po ba? Sige po. Libre po. Walang bayad. Yung Mapa, may tanong ka? Kayo po. Mga ROIs po. Yan. Ang supplement po at cactus, indoor, outdoor po siya. Pero, depende po kung yung kumbaga sa ano, iisang klase ng halaman ang pwede mo pagsama-samahin. Meron din po tayong halamang iba na pwede rin sa araw. Yung mga succulent, mga cactus. Iba naman po ang sirada rin doon. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano mag-alaga ng bulate. Sino na po ang nakapag-alaga ng bulate sa inyo? Nakapag-alaga na po. Sino po ang nakakabalita ng bulate pero hindi pa nakakapag-alaga? Napapanginig naman po ninyo. Ano po ang balita nyo sa bulate? Ano po ang napapanginig nyo? Gumagawa ng vertical. Ano po ang napapanginig nyo? tumatakas kapag hindi pinakain. Ito po. Napakinig nyo na po ba na ang bulate ginagawang hotdog, ginagawang liver spread, ginagawang Spaghetti. spaghetti? Oo, meron. Sa China, spaghetti. Ito. Hamburger patty. Ayan po. Yan. Naniniwala po ba kayo doon? Oo. Naniniwala kayo? Oo. Ibig sabihin nakakain ka na ng bulate. Hindi, pinaisahan ako pero hindi ako kumain. Ito Kasi po. sinabi sa akin pero kung hindi sinabi ka agad, nakain ko siya. Ito po, sigurado po ako sa inyo, hindi pa kayo nakakatikim ng bulate. Hindi pa po talaga. Alam po ba ninyo, ang bulate, ngayon po ang isang kilong bulate, siguro po magre-presyo ng 1,000 per kilo. Ngayon po, mura na yan. Mura na po yan ngayon. Noong pong siguro po, napapakalig natin ng pag-aalaga ng bulate, mga 80s pa. 80s pa po yun, di ba? Noong pong 80s, ang halaga po ng bulate, nasa 3,000 pesos per kilo. 3,000 pesos po per kilo, ha? Gagawin niyo po bang burger lang yun? Yung 3,000, magagawa niyo ng burger, bibili na lang po ako ng baka. Baka nung time na yun, 100 o wala pa po 100 ang kilo ng baka. Kaya sigurado po ako hindi pa kayo nakatikim ng bulate. Ito po. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng dalawang way kung paano mag-alaga ng bulate. Kung meron po kayo po, pwede sulat po dito. Way na po kung paano mag-alaga ng bulate. Ang materials po natin, pag-aalaga ng bulate, ano po ba ninyo yung lona na kulay blue and orange? Diba po? Yung parang sako lang po yan. Bumibili po ako noon ng 1.5 meter by 11 meters. Yung po, sa amin pong farm, naka-standard po lahat ako. Sa amin pong farm, ultimo po yung taniman namin ng lettuce, 1 meter by 10 meters. Ganun po. Yung pong halagaan namin ng bulate, 1 meter by 10 meters. Di po. Kaya naman po ginagawa namin yan, 1 meter by 10 meters, standard, para madali po natin malaman kung ilan ang ma-harvest natin. Kasi pag pare-parehas po ang ating mga size ng bed, size ng ano. Sa lettuce po, kumikilo po tayo ng 20 to 25 kilos per bed. Kaya, hindi na po kayo bibilang ng halaman kung ilang piraso per kilo. Titingin na lang po kayo, may order po kayo ng 20 kilos o isang bed lang po yan. Ganun po ang ginagawa natin sa aming farm. Sa bulate, ganun din po.
Ang puhunan ko po sa lalona na paglalagyan po natin ng bulate is 1,000 pesos. Ito po. Ano lang po natin yung mga dinastos natin muna. Po ako ng tap water lily. Instead na yan po kasi yan po yung available na mga pwedeng gawin eh. Ginawa ko po yan na pang mixture. Tapos yung horseman yun, number 1 po itong sa ANC po ang gamit ko nun eh. ANC, tapos yung puso, sudas. Yan. May mga composition by parts po ito. Mayroon din ako konting chicken manyo plus yung konting garden soil. So ito pong mixture kong ginagawa ay minimix ko po ito sa mixing bin for 1 month yung ginagamit ko pong feeding. Kasi hindi pwedeng gataman yung sabi mo, sir, hindi pwedeng mainit kasi delikado yun eh. So ang ginagawa ko no, kasi 5 kaming trabahante po nung 1982 eh. Yan, may mga mixing bin po kami na 1 meter by 1, matas po yan. Minimix po namin ito for 1 month. So yan po yung ginagawa namin feeding. For after 1 month, pwede na po siya kasi hindi na po siya mainit eh. Pero po yung dyan, nangingitlog po ang may itlog po yan, nag-hatch po yan. Yung po yung practice na ginagawa namin. Iniipon po namin yung unang pinagkainan nito, tapos after 1 month, may mga lalabas po yan ng maliliit na puti, yung bulati. So, i-culture na naman pa namin po yon. So, hindi na po kami bibili ng marami. Hindi na po yung ginagawa naming pantalipat na masa. Ang gamit ko po ng paso yung malaki. Tapos may mga rack din po kami sa yung po ng palay. Kaya wala pong makapasok na manok kasi po yung lugar. Tapos yung ilalim po, may mga ko dyan ng yung parang ansapin, may po kong langis. Para hindi po sakainin ng mga langgam. Siya po yung number 1. So, yan po yung ginagawa kong practice for almost 4 years. Ang ko naman po doon is talaga nagsusupply din ako ng mga pernicas. Ang sinusupply ko po, hindi. Tinulada din po ang, ayan po yung talagang practice na ko. So, yan po ang pinaka-share point ko dito. Iba naman yung teknikong ginagawa doon, gaya kay Sir na seatbelt ang ginagamit. Mas okay po yung seatbelt kasi di masyado siya Opo, yun po ang pinaka... Yeah, thank you very much po. Night crawler dito sa Pilipinas. Kasi po, ang pinamamalita po natin lagi ay dumating na ang African night crawler. Hindi naman po African night crawler ang dumating. Ang meron po, ang ginagamit po nating bulate is yung composting worm. Ito po yung composting worm. Tatlo lang pong klase ang composting worm natin. African night crawler, Malaysian blue worm, at saka red wigglers. Ang red wigglers po, bihira po dito sa Pilipinas. Kasi malamig na lugar po yan, kulay pula. Nag-alagaan na rin po ako, pero hindi po maparami ng marami. Pero yung pong Malaysian blue worm, yan po ang marami dito sa atin. Yung pong nakikita natin sa farm natin, nakakakita po tayo ng sa lupa po na malalaki. Ang tawag po doon ay earthworm. Ito lang po siya kalaki, malaki-laki ng konti dito. Pag tinapat po nyo sa araw, meron po siyang blue sa gitna na guhit. Yan po yung Malaysian blue worm. Alam mo, yung patingi-tingi isa nakakabenta magkano na yun. Pero per kilo ang kadalasang dito. May ready ng vermicon po. So pwede nyo sa halimbawa, kung dumating na yung time na nagpapatao kasi buyer na gusto nila, nakikita nila yung composition. So pwede nyo pong ipatest yan, per kilo alam ko 10 piso lang, ay per sack, alam ko 10 piso lang. Ito po. Noong pong time na yon, wala pa pong airport ang General Santos. Kaya medyo matagal-tagal na rin po. Kumbaga po, Davao po kami bumaba. Pagdating po namin sa Davao, napakwento pa kami.
12 o'clock po kami dumating ng Davao, kumain kami, napakwento pa kami. Dumating kami ng General Santos, hindi pa naman, nakabayong po yung ano namin, wala din namin. Nakalagay po sa kanya, hinali namin ng mabuti. Pag ano po namin, napagod na kami, dumating po kami, mag-8 o'clock na ng gabi. Wadi. Yan po lahat ay galing at bigay po ng mga stallholders ko. So, yun po. Unang bola. Maalis po natin yung mga yung kasama sa next seminar. Congratulations po, ma'am. Number 5. Hawakan niyo po, ma'am. Hawakan niyo po. Halaman po ito ay malaki po ang physical property na pwede ninyong gamitin sa inyong mga. Siyempre po, pag tumatanda na, kailangan po natin ng mga ano. I-google nyo na lang po yung medicinal property at kung paano mag-alaga. Ito po, family ng Gumamela, Puspul na Lumala. Ito po ang matatawag po natin, ito po sa plastic ito na kanya na po. Tatlo po yan, tatlong peraso. Gaano karami. Pero ako, habang dumadami siya, nagiging kulay red yung sabaw. Pero alam niyo po, kahit po i-google nyo, magsasawa kayong kakabasa yung mga health benefits niya, medicinal value niya. Medicinal value. Sa ibang bansa, ang tawag sa kanya red tea. Eh talagang, dapat talaga, ito yung isa sa mga halaman na dapat meron tayo. Ito po ay rosel. Ayan, ako, maaano nyo lang. Pwede po kayo mag-collect kasi mag-ano yan, magbubuto. Okay. Alam mo, picture po. Basta po ito, number lang, ayaw pong pangalan nyo. Para lang po, pero kami may ano na, nanalo po. 8 Number 17, Mr. Resto Puyo. Lalo po sa ating voting na nabosurami. Number 6, Sander. Pinapunta lang ako dito. 5,000 na rin. Ano, bikita na. Kumikita na rin ng kaunti. Yung 5,000 followers na yun, magkano? Wala pa sa Facebook, wala pa. Wala tikit. Courtesy of our bossing, wow!
Wow daw, wow. Mananalo ka to. Ngayon pa kanina naiiwan eh. Picture po. Picture po, sir. Okay, ready? 1, 2, 3. Number! Bago-bago yan, mahinig-hinig pa. Ito na. Ang nanalo ay Elizabeth Lampe. Hindi po. Oh, suspend. Nanalo na ba yan? O hindi pa? Nakaw! Two numbers. Ay, tuligin, tulitikod ba? Mag 1, 2, 3. Ito two numbers. From 10 to Na hindi na kami magpunta, i-assign na ako sa urban farm. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo po, ito pangalawa pa lang, second day. Kahapon, umpisa po namin. Asahan niyo po na tuloy-tuloy ito. Maghahanap tayo ng iba't ibang klaseng topic para sa inyo. Free naman ito. Ito. Second day pa lang, pero kita niyo naman pwede kayong mag-request kung ano yung gusto nyong topic. Meat processing, pwede po, diba? May mga kailangan tayo. Yung mga storeholder po natin, nakikita ng mga meat processed food o kung paano nila ginagawa yung mga tinitinda nila, magde-demo din po sila dito sa atin. Para i-share po nila yung mga ma-share at makapag-share lang po ng konting kaalaman sa mga regular customer, suki, ani, at mga bago pang mga magiging customer ng ani. Kaya po mag-invite po tayo, isama po natin yung ating mga friends. Paki-share po talaga na meron tayong ganito para po mas maging maganda pa po. Mas dumami po tayo, mas maganda. Okay po? Mag-i-invite din po tayo ng mga speaker. Hindi lang po dito sa Ani, meron din po kaming mga kaibigan na nasa field ng agriculture at saka yung mga livelihoods na project.